Hello, ako nga po pala si Luis Jambil Mangrubang at ang itatakal ko po ngayong araw is Samuel chapter 11 to 3 verse 2 and 3. Expose or be exposed. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the place. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam, and wife of Uriah the Hittite." Sa Tagalog naman po is, isang gabi bumangon si David sa kanyang higaan at naglalakad-lakad sa bubungan ng palasyo. Mula sa bubong ay nakita niya ang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae at nagpadala si David ng isang tao upang alamin ang tungkol sa kanya. Sinabi ng lalaki, siya ay si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Ateo. Hindi natin makokontrol ang mga epekto ng kasalanan at lahat ng kasalanan ay nakakaapekto sa iba. Hindi napigilan ni David ang kalungkutan ng buong ng kanyang kasalanan para sa kanyang sarili o kay Bathsheba, at hindi niya rin mapigilan ang pagkamatay ng bata. Hindi niya ma-impluwensya na anumang paraan ay tugon ng Diyos, at hindi niya makontrol ang kaguluhan ng pamilya. Si Bathsheba ay asawa ng isa sa mga kawal ni David, si Uriah. Ngunit minaliwala ni David ang kanyang katayuan sa pag-aasawa at sinipagan siya matapos malaman nang siya ay buntis. Sinubukan ni David na pagtakpan ng kanyang kasalanan, ngunit nabigo. Nahuli sila ay humantong sa pagpatay kay Uriah na pangasawa ni David, si Bathsheba, pagkamatay ni Uriah. Ang moral ng kwentong ito ay natuturo ng mahalagang aral ng katapangan at pananampalataya sa napakalaking pananampalataya na hinarap ni David at natagumpay mula sa ugali ng higante na si Goliath. Ay nalaman din natin na ang pangmataas ay umantang sa pagbagsak at hindi dapat malitin ang kanilang kalaban. So as I saw your servant, and I pray to pray to you, Lord God. You are God, and your words are true, and you have been promised these good things to me, your servant. Please bless my family. Yun lang po na may dami po tayong natutunan. Maraming salamat.